Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapuso. Ako po si Clara at maligayang pagbabalik sa ating kwentong puso. Naway ang kwentong ating pagsasaluhan ngayon ay maghatid ng aral at umantig sa inyong mga damdamin. Sabi nila, ang tahanan ay lugar ng kaligtasan. Pero paano kung ang pinakamatinding panganib ay nakatago sa likod ng isang matamis na ngiti at sa anyo ng isang bitaminang dapat sana'y nagbibigay lakas? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Mila at ang laban ng kanyang konsensya sa loob ng isang mansyon na puno ng mapagpanggap na pagmamahal. Ma'am Celeste, napansin ko lang po, laging binabangungot ang mga bata. Ang boses ni Mila ay mahinahon, halos pabulong, habang maingat niyang inilalapag ang baso ng juice sa mesa. Hindi po sila mapakali sa gabi. Hindi man lang nag-angat ng tingin si Celeste mula sa pagbabasa ng isang magazine. Ang tanging sagot nito ay isang malamig na tanong. And so, saglit na natigilan si Mila. Kaya nga may vitamin sila, hindi ba? Para mahimbing ang tulog nila. Dagdag ni Celeste na sa wakas ay ibinaba ang magasin para bigyan si Mila ng isang tingin na walang anumang emosyon. Parang may kung anong malamig na gumapang sa batok ni Mila. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang tanging hangad niya ay ang kapakanan ni na Luis at Lucas, ang kambal na itinuring na niyang parang sariling mga anak. Pero ang isinukli sa kanya ay isang pader ng yelo. Bakit ganito si Ma'am? Tanong niya sa sarili. Mamayang gabi, umuwi si Rafael mula sa trabaho. Baka sa mukha nito ang pagod. Agad siyang sinalubong ni Celeste ng isang matamis na ngiti at isang halik. Kumusta ang araw mo, mahal? Malambing na tanong ni Celeste habang inaayos ang kurbata ng asawa. The kids were wonderful pero medyo nag-aalala lang ako. I think Mila is being a little overdramatic. Masyado siyang praning sa mga bata. Napatingin si Rafael kay Mila na tahimik na naghahanda ng hapunan. Ang tingin niya ay mabilis, ngunit sapat na para maramdaman ni Mila ang bigat nito. Mila, sabi ni Rafael, ang boses ay formal at may diin. Just do your job. Celeste knows what's best for her children. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Mila na parang sampal. Hindi our children, kundi her children. Pakiramdam niya, bigla siyang naging isang estranghero sa loob ng bahay na yon. Tumango na lamang siya, hindi na nagtangkang mga tuwiran. Nang gabing iyon, bago matulog, sinilip ni Mila ang kambal sa kanilang silid. Mahimbing na ang mga ito, ngunit bakas pa rin sa kanilang mga mukha ang isang di mapaliwanag na anino. Inayos niya ang kumot ni Luis. Sa kanyang paggalaw, biglang hinawakan ng bata ang kanyang daliri, mahigpit, kahit sa gitna ng pagkakatulog. Isang maliit na kilos na nagbigay ng kakaibang kirot at tapang sa puso ni Mila. Napatingin siya sa maliit na bote sa ibabaw ng bedside table. Isang ordinaryong bote na kulay brown. Walang kahit anong pangalan o etiketa. Ito ang bote ng vitamins na si Celeste lang ang may hawak. Dahan-dahan siyang tumayo para umalis. Pagbukas niya ng pinto, halos mapatalon siya sa gulat. Nakatayo roon si Celeste, nakasandal sa hamba ng pinto. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Hindi alam ni Mila kung gaano na ito katagal doon. Mila. Ang boses ni Celeste ay hindi na malamig. Ito ay mahina. Halos isang bulong na mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay matalim na nakatitig. Tandaan mo kung saan ka lulugar, Mila. Ang hininga ni Celeste ay ramdam ni Mila sa kanyang pisngi. Katulong ka lang. Parang nagyelo si Mila sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salita ni Celeste ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit na parang isang basag na plaka. Katulong ka lang. Tumalikod si Celeste at naglakad palayo na parang walang nangyari. Iniwan si Mila na nanginginig sa pasilyo. Buong gabi, hindi siya nakatulog. Ang imahe ng boteng walang pangalan at ang malamig na banta ni Celeste ay nagsasayaw sa kanyang isip. Kinabukasan,
Habang naghahanda siya ng almusal, ramdam niya ang pagiging tuliro. Nahulog niya ang isang platito at ang tunog ng nabasag na porselana ay nagpatigil sa lahat sa kusina. Pasensya na po, sabi ni Mila habang mabilis na pinupulot ang mga piraso. Si Manang LV, ang matandang kasambahay na matagal nang nagsisilbi sa mga Montoya, ay lumapit sa kanya. Hindi ito nagsalita. Kumuha lang ito ng dustpan at tinulungan siyang maglinis. Nang sila na lang dalawa ang natira, mahina itong nagsalita. Ayos ka lang, Hija? Umiling lang si Mila, hindi makatingin ng diretsyo. Inabutan siya ni Manang LV ng isang tasang kape. Ang init nito ay bahagyang nagpakalma sa nanginginig niyang mga kamay. Napapansin ko rin, bulong ng matanda. Ang mga bitaminang yon, mula nang simula ni Ma'am Celeste na ibigay yon, naging matamlay ang mga bata. Isang biglaang pag-asa ang sumibol sa puso ni Mila. Mayroon pa palang isang tao na nakakapansin. Hindi siya nag-iisa. Bago pa man siya makasagot, narinig nila ang boses ni Celeste mula sa hardin. Kausap nito ang isang tao sa telepono. Ang boses nito ay mahina, ngunit may diin. Puno ng isang kakaibang pananabik. Dahil bukas ang bintana sa kusina, narinig ni Mila ang ilang mga salita. Yes, everything is on schedule. A few more days. We need the final diagnosis by next Tuesday. It has to be next Tuesday. Napatigil sa pag-inom ng kape si Mila. Final diagnosis? Ano ang ibig sabihin noon? Nang makita ni Manang LV ang pagbabago sa mukha ni Mila, bumuntong hininga ito. Ang mga mata nito ay napuno ng lungkot. Kung nabubuhay lang si Ma'am Elena, sabi nito, halos para sa sarili lang. Si Ma'am Elena, ang unang asawa ni Rafael, ang ina ng kambal. Hindi na nagtanong pa si Mila. Ngunit ang pangalan at ang tono ng pagsabi ni Manang LV ay nag-iwan ng isa na namang palaisipan sa kanyang isip. Buong araw ang mga salitang narinig niya ay hindi maalis sa kanyang ulo. Final diagnosis, next Tuesday. Nang gabing iyon, tiningnan niya ang kalendaryo na nakasabit sa kanyang maliit na silid. Binilang niya ang mga araw. Lunes ngayon. Ang susunod na Martes ay eksaktong 1 linggo na lang mula ngayon. 1 linggo. Ano man ang plano ni Celeste, mayroon na itong taning. At pakiramdam ni Mila, nauubusan na sila ng oras. Ang mga salitang next Tuesday ay naging isang orasan na walang tigil na tumatakbo sa isip ni Mila. Bawat tiktak nito ay isang paalala na may masamang mangyayari. Ang takot ay unti-unting napalitan ng isang desperadong determinasyon. Hindi na siya pwedeng maghintay lang. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Ang pagkakataon ay dumating kinahapunan. Nagpaalam si Celeste na pupunta sa salon. Ito na yon. Bago siya kumilos, kinuha muna ni Mila ang kanyang luma at basag na cellphone. Tinitigan niya ang litrato ng kanyang ina na naka-wallpaper dito. Ang ngiti nito ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Para ito sa mga bata, bulong niya sa sarili. Gabayan niyo po ako, Nay. Hinanap niya si Manang LV sa kusina. Sa isang tingin pa lang, naintindihan na ng matanda ang kanyang balak. Mag-iingat ka, Hija, sabi ni Manang LV. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ako ang bahala dito. Magbabantay ako. Tumango si Mila. Ang puso niya ay kumaakabog ng napakabilis. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdanan. Bawat hakbang ay maingat para hindi lumikha ng ingay. Ang destinasyon niya, ang maliit na silid sa dulo ng pasilyo, ang home clinic ni Celeste. Nang subukan niya ang pinto, laking gulat niya na hindi ito nakalak. Pumasok siya at agad na isinara. Ang amoy sa loob ay kakaiba. Isang pinaghalong pabango at amoy ng gamot, parang sa ospital. Nagsimula siyang maghanap. Sa ibabaw ng mesa, sa mga drawer, puro mga karaniwang gamot lang para sa ubo at lagnat. Nasaan na yon? Hanggang sa napansin niya ang isang maliit na cabinet na nakakabit sa pader.
at mayroon itong kandado. Sinubukan niyang buksan, ngunit mahigpit ito. Sa kanyang pagkabigo, bahagya niyang itinulak ang cabinet at umuga ito ng kaunti. Doon niya nakita, isang maliit na susi ang nakasabit sa likod nito. Halos hindi makita. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang cabinet. At naroon nga, hindi lang ang pamilyar na boteng brown ng vitamins, meron pang ibang mga maliliit na bote. Mga boteng may mga pangalan na hindi niya maintindihan, mga pangalang kemikal. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at nagsimulang kumuha ng litrato. Bawat pindot sa kamera ay parang isang malakas na pagsabog sa katahimikan ng silid. Click, click, click. Nang biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Manang LV. Pabalik na siya. Isang salita lang, ngunit sapat na para manigas ang buong katawan ni Mila. Narinig niya ang tunog ng gulong ng kotse sa graba sa labas. Agad niyang isinara ang cabinet, isinabit ang susi at tumakbo papunta sa pinto. Pero huli na ang lahat. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Ang mga yabag ni Celeste, mabagal, kalmado, palapit ng palapit sa hagdanan. Natigil sa paghinga si Mila. Wala siyang mapagtataguan, wala siyang daang palabas. Ang mga yabag ay huminto. Eksakto sa labas ng pinto kung nasaan siya. Narinig ni Mila ang mahinang kalansing at ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob. Ang pagpihit ng doorknob ay tumigil. Biglang, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw mula sa ibaba. Sinundan ng tunog ng mga nababasag na pinggan at isang pigil na sigaw ni Manang LV. Ay! Narinig ni Mila ang isang iritadong buntong hininga mula sa labas ng pinto. Ang mga yabag ni Celeste, na kanina'y papalapit, ay ngayon mabilis na lumalayo, patungo sa hagdanan. Ano na namang katangahan yan, LV? Sigaw ni Celeste habang bumababa. Ito na ang pagkakataon ni Mila. Mabilis ngunit walang ingay, binuksan niya ang pinto, sumilip sa pasilyo, at nagmamadaling tumakbo pabalik sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto sa likod niya, sumandal dito, at doon lamang niya pinakawalan ang hiningang kanina pa niya pinipigil. Nanginginig ang buong katawan niya. Nang bumalik ang lahat sa katahimikan, maingat siyang lumabas at pumunta sa kusina. Naabutan niya si Manang LV na naglilinis ng mga basag na plato sa sahig, habang si Celeste ay nakatayo roon, masama ang tingin. Sa susunod, mag-iingat ka, sabi ni Celeste bago tumalikod at umakyat muli. Nagkatinginan sina Mila at Manang LV. Sa isang sulyap na yon, alam ni Mila na sinadya ng matanda ang lahat. Isang malaking utang na loob ang agad na nabuo sa kanyang puso. Kinagabihan, nang matutulog na ang lahat, kumatok si Manang LV sa silid ni Mila. Pumasok ito at isinara ang pinto. Ang mukha ay seryoso at puno ng takot. Hindi na ako mapakali, Mila. Kailangan mong malaman. Simula nito, ang boses ay nanginginig. Umupo ito sa gilid ng kama. May iniwang testamento si Ma'am Elena, ang unang asawa ni Sir Rafael. Patuloy ni Manang. Isang napakalaking trust fund para sa kambal na sila lang ang pwedeng gumalaw pagdating nila sa tamang edad. Nakinig lang si Mila, ramdam ang bigat sa bawat salita ng matanda. Pero may isang kondisyon sa papeles. Huminga ng malalim si Manang LV. Kung sakaling magkaroon sila ng malubhang sakit na permanente, isang karamdaman sa pag-iisip o sa katawan, bago sila magsampu, ang legal guardian nila ang magkakaroon ng buong kontrol sa pera. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Mila. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang mga vitamins, ang mga bangungot, ang pagiging matamlay ng mga bata, ang final diagnosis, ang legal guardian nila ngayon. Sabi ni Mila, halos hindi makahinga, ay si Celeste. Dugtong ni Manang LV
Ang mga mata ay nagluluha na. Hindi bitamina ang pinapainom niya, Mila. Lason yon. Dahan-dahang lason para palabasin na may sakit ang mga bata. Ang katotohanan ay mas malala pa kaysa sa inaakala ni Mila. Hindi ito simpleng pagpapabaya o galit. Ito ay isang plano, isang masama at kalkuladong plano para sa pera. Isang matinding galit ang biglang nag-alab sa kanyang dibdib, tinabunan ng takot na kanina pa niya nararamdaman. Hinawakan ni Manang LV ang kamay ni Mila. Ang palad nito ay kulubot, ngunit mainit. Matagal na akong nagbubulag-bulagan. Tama na. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang may naalala si Manang LV. Naalala ko tuloy ang sinapit ni Ma'am Elena. Bigla na lang siyang nanghina. Sabi nila, sakit daw sa puso. Pero ngayon, hindi na nito itinuloy ang sasabihin, ngunit isang bagong anino ng pagdududa ang lumitaw sa silid. Biglang tumunog ang telepono sa sala. Narinig nila ang boses ni Celeste. Oh yes, mahal, kumusta ka na? Ito ay si Rafael. Habang naglalambing si Celeste sa telepono, lumapit si Mila sa kuna ni Lucas para tingnan ito. Oo, okay na okay sila. In fact, they are showing great progress salamat sa vitamins. Narinig nilang sabi ni Celeste. Ang boses ay matamis na parang pulot. Ngunit sa sandaling iyon, sa bisig ni Mila, ang maliit na katawan ni Lucas ay biglang nagsimulang manginig ng bahagya. Ang mga mata nito ay pumikit ng mariin at ang munting katawan nito ay nanigas. Isang maliit na atake, tahimik ngunit nakakakilabot. Niyakap ni Mila ng mahigpit ang bata. Ang puso niya ay parang dinudurog habang nakikinig sa kasinungalingan sa kabilang linya. Kinabukasan, nagbago ang hangin sa mansyon. Kung dati ay malamig lang si Celeste, ngayon ay mayroon ng talim sa bawat tingin niya kay Mila. Para siyang isang pusang nagmamanman sa isang daga, nag-aabang ng tamang pagkakataon para sumunggab. Nagsimula ang kanyang kampanya sa almusal. Mahal, sabi ni Celeste kay Rafael, habang nilalagyan ito ng kape. I was thinking, malaki na ang kambal. Maybe it's time for them to learn some independence. Simula ngayon, hindi na si Mila ang magpapatulog sa kanila. Tumingin si Rafael kay Mila. Good idea, para masanay na sila. Gumuho ang mundo ni Mila. Ang gabi ang tanging oras niya para mabantayan ng husto ang mga bata. Ngayon, inaalis pa yun sa kanya. Hindi pa doon natapos. Nang hapong iyon, tinawag siya ni Celeste. Mila, may bagong patakaran sa bahay na to. Sabi nito, hindi man lang tumitingin sa kanya. Bawal na ang cellphone habang oras ng trabaho. To avoid distractions, akin na ang phone mo. Pero ma'am, paano po kung may emergency sa pamilya ko? Pakiusap ni Mila. Ako ang tatawag sa'yo kung may emergency. Sagot ni Celeste, inilahad ang kamay. Walang nagawa si Mila kundi ibigay ang kanyang luma at nag-iisang koneksyon sa labas. Pakiramdam ni Mila, unti-unti siyang kinukulong. Bawat galaw niya ay binabantayan. Sinisita siya ni Celeste sa mga maliliit na bagay. Isang maliit na dumi sa sahig, isang platong hindi napunasan ng maayos. Ginagawa niya ang lahat para palabasin na si Mila ay pabaya. Isang araw, hindi mahanap ni Rafael ang isang importanteng dokumento. Si Celeste, ang aksidenteng nakakita nito sa tabi ng mga gamit panlinis ni Mila. Mila, be more careful. This is important. Sigaw ni Rafael sa kanya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na hindi niya ginawa yon. Pero alam niyang walang maniniwala sa kanya. Sa mata ni Rafael, siya ay isang katulong na pabaya at si Celeste ay isang perpektong asawa. Ang pakiramdam na mag-isa at walang kalaban-laban ay parang isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang pag-asa. Nang gabing iyon, habang malungkot siyang nakaupo sa kanyang silid, may isang papel na isinuksok sa ilalim ng kanyang pinto. Kinuha niya ito. Isa itong drawing. Drawing ng isang pamilya, isang tatay at dalawang maliliit na bata. Sa tabi ng isang bata,
May isa pang babae na nakangiti. Siya. Sa itaas, nakasulat sa pautal-utal na letra ang pangalan, Luis. Napahawak si Mila sa kanyang bibig para pigilan ng isang hikbi. Sa kabila ng lahat, alam ng mga bata. Nararamdaman nila. Ang munting papel na yon ang naging gasolina niya para huwag sumuko. Habang tinititigan niya ang drawing, narinig niya ang boses ni Celeste sa labas. May kausap sa telepono. Ang boses nito ay mahina, halos bulong. Yes, Doctor. Opo, the dosage is correct. Next Tuesday then, walang palya. Nanindig ang balahibo ni Mila. Ang doktor, ang kasabwat. Kinabukasan, inutusan siya ni Celeste. Nalinisin ang bodega sa likod bahay, isang trabahong aabutin ng maghapon. Habang pagod na pagod siyang nag-aayos ng mga lumang gamit, hindi niya alam na si Celeste ay pumasok sa kanyang maliit na silid. Mabilis, walang ingay. May kinuha ito sa sariling bulsa, isang kumikinang na kwintas, at maingat na inilagay sa loob ng lumang bag ni Mila. Nang bumalik si Mila sa loob ng bahay, sinalubong siya ni Celeste na may nag-aalalang muka. Mila, hindi ko mahanap ang kwintas ko, sabi nito. Yung bigay pa sa akin ni Rafael, nag-aalala ako. Pwede bang tingnan natin ang mga gamit mo? Just in case, para lang mapanatag ako. Nanlamig ang buong katawan ni Mila. Ang paraan ng pagkasabi ni Celeste, malumanay ngunit may pilit, ay isang malinaw na bitag. Po, bakit po sa gamit ko? Halos pautal na tanong ni Mila. Hindi naman sa pinagbibintangan kita, Mila. Para lang, ma-rule out. Sabi ni Celeste, ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Rafael. What's going on here? Tanong niya. Napansin ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Agad na lumapit si Celeste sa asawa. Ang mukha ay nagpapakita ng labis na pag-aalala. Mahal, nawawala yung kwintas ko. The diamond one you gave me. I just asked Mila if we can check her things para lang makasiguro tayo na wala dito. Tumingin si Rafael kay Mila. Walang salitang lumabas sa bibig nito, pero ang tingin niya ay sapat na. Isang tingin ng pagdududa. Bago pa man makatanggi si Mila, naglakad na si Celeste patungo sa maliit na silid ng kasambahay. Sumunod si Mila. Ang puso ay dumadagundong sa kaba. Pakiramdam niya ay naglalakad siya patungo sa sarili niyang bitayan. Ang silid ay maliit at simple. Agad na itinuro ni Celeste ang isang luma at gutay-gutay na bag sa sulok. Maybe we can start there? Lumapit si Celeste. At sa harap mismo ni Rafael, binuksan niya ang bag ni Mila. Isang kamay lang ang ipinasok niya na para bang alam na alam niya kung saan titingin. At paglabas ng kamay niya, kasama nito ang isang kumikinang na kwintas na diamante, naglalaro ang liwanag sa bawat galaw nito. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Napatitig si Mila sa kwintas. Pagkatapos ay isa nagtatagumpay na ngisi sa mga labi ni Celeste. Hindi po yan sa akin. Bulong ni Mila, ang boses ay basag at puno ng kawalan ng pag-asa. Ngunit huli na ang lahat. Ang malumanay na maskara ni Celeste ay biglang naglaho. Humarap siya kay Rafael. Ang mga mata ay nanlilisik at buong lakas na sumigaw. Ang isang salita ay tumarak sa puso ni Mila na parang isang punyal. Magnanakaw. Ang salitang magnanakaw ay parang bombang sumabog sa loob ng maliit na silid. Hindi po totoo yan, Sir Rafael. Nagsusumamong sabi ni Mila. Ang luha ay tumutulo na sa kanyang mga pisngi. Hindi ko po magagawa yan. Tumingin si Rafael mula sa umiiyak na si Mila patungo sa kanyang asawa na ngayon ay nagpapanggap na nasasaktan at biktima. Isang parte sa kalooban ni Rafael ang nagsasabing hindi ito kapanipaniwala. Si Mila na nag-alaga sa kanyang mga anak ng buong puso, pero ang ebidensya ay nasa harap niya. Hindi kita ipapakulong, Mila, sabi ni Rafael sa wakas. Ang boses ay mabigat at walang emosyon. Dahil sa serbisyo mo sa pamilyang to,
Pero mananatili ka lang dito sa kwarto mo. Huwag kang lalabas. Pag-iisipan ko kung anong gagawin sa'yo. Pagkasabi noon, tumalikod siya at umalis kasama si Celeste na nakakapit sa kanyang braso, nag-iiwan ng isang sulyap ng tagumpay kay Mila. Naiwan si Mila na nakaupo sa sahig, yakap ang sarili, nawawasak ang puso. Pero sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang realisasyon ang sumampal sa kanya. Ang pagkakakulong niya sa kwarto. Ito na marahil ang pagkakataon niya. Isang mapanganib na pagkakataon. Kinabukasan, narinig niya si Celeste na nagpapaalam kay Rafael. Pupunta raw ito sa palengke. Alam ni Mila na si Manang LV lang ang maiiwan sa bahay. Pagkaalis ni Celeste, maingat na sumilip si Mila sa labas. Nakita niya si Manang LV na nagwawalis sa pasilyo. Nagkatinginan sila. Isang tango lang mula sa matanda ang kailangan ni Mila. Bantayan mo ang pagbabalik niya, Manang, bulong ni Mila. Ako ang bahala. Bilisan mo, sagot ng matanda. Dali-daling pumunta si Mila sa silid ng kambal. Ang puso niya ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Nandoon pa rin ang boteng brown sa bedside table. Walang pag-aalinlangan, binuksan niya ito, kumuha ng isang maliit na tableta at mabilis na isinara. Hawak ang maliit na piraso ng ebidensya sa kanyang palad. Bumalik siya sa kanyang silid. Kinuha niya ang ekstrang SIM card na nakatago sa kanyang pitaka at isinalpak sa isang lumang telepono na bigay sa kanya ni Manang LV. Nag-text siya sa kanyang pinsan na nagtatrabaho bilang isang nursing aide sa isang maliit na klinika sa probinsya. Ipinadala niya ang litratong nakuha niya dati ng pangalang kemikal sa isa sa mga bote. Ate, pasuyo. Anong gamot na to? Ang paghihintay sa sagot ay parang isang walang hanggang pagdurusa. Bawat segundo ay karayom. Maya-maya, nag-vibrate ang telepono. Mila, saan mo nakuha to? Gamot yan para sa nervous system. Pampakalma sa mga pasyenteng may malalang sakit sa pag-iisip. Bawal na bawal sa bata. Overdose is very dangerous. Ang mga salita ay lumabo sa harap ng mga mata ni Mila dahil sa mga luhang namumuo. Ngayon, sigurado na siya. Ngayon, may patunay na siya. Kailangan na niyang itago ang tableta. Nagmamadali siyang lumabas ng kanyang silid para ibigay ito kay Manang LV na siyang magtatago nito sa isang mas ligtas na lugar. Ngunit paglabas niya sa pasilyo, bumukas ang pinto sa ibaba. Si Celeste, maaga itong umuwi. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Agad na ikinuyom ni Mila ang kanyang palad kung saan naroon ang tableta. Ngumiti si Celeste. Isang nangiting nakakakilabot. Hindi ito nagalit. Hindi ito sumigaw. Naglakad lang ito palapit sa kanya, mabagal, na parang isang ahas. Anong tinatago mo sa kamay mo, Mila? Tanong nito. Ang boses ay malumanay. Hindi sumagot si Mila. Umatras siya ng isang hakbang. Pero hindi na nagpumilit pa si Celeste. Tumingin lang ito sa kanya mula ulo hanggang paa at ang ngiti nito ay lalong lumawak. Huwag kang mag-alala, sabi nito sa isang mapanganib na bulong. Alam mo Mila, bukas na ang alis ni Rafael para sa business trip niya. Matagal-tagal siya doon. Humakbang ito papalapit hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Tayo-tayo lang ang maiiwan dito. Kinabukasan, umalis si Rafael para sa kanyang business trip. Hinatid siya ni Celeste hanggang sa sasakyan. May kasamang matamis na ngiti at isang mahabang halik. Mula sa bintana, pinanood ni Mila ang eksena at isang matinding kaba ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Nang mawala na sa paningin ang sasakyan, nawala rin ang ngiti sa mga labi ni Celeste. Pumasok ito sa bahay na parang reyna. Ang presensya nito ay mas naging mabigat at nakakakilabot. Ngayon, wala nang Rafael na magsisilbing panangga. Sila na lang. Nang gabing iyon, sa kusina, habang ang buong bahay ay tahimik na, nagkita sina Mila at Manang LV. Nagluto ang matanda ng mainit na lugaw. Isang simpleng pagkain na nagbibigay ng kaunting ginhawa
sa kanilang mga pusong puno ng takot. Paano na tayo, Manang? Basag ang boses na tanong ni Mila. Wala tayong laban sa kanya. Papalabasin niya lang na mga sinungaling tayong katulong. Tumango si Manang LV, dahan-dahang hinahalo ang lugaw. Alam ko, hindi tayo pwedeng dumiretso sa pulis. Walang maniniwala sa atin. Ang tanging paraan ay kung si Sir Rafael mismo ang makakakita. Kung siya mismo ang makakahuli. Pero paano? Nasa malayo siya, sabi ni Mila, nawawalan ng pag-asa. Huminto sa paghahalo si Manang LV. Tumingin ito ng diretso kay Mila. Ang mga mata nito, kahit kulubot, ay biglang nagkaroon ng kakaibang talas. Kung hindi siya babalik, kailangan natin siyang pabalikin. Isang ideya, isang mapanganib at desperadong ideya, ang nagsimulang mabuo sa pagitan nilang dalawa. Hindi ito isang simpleng plano. Kailangan ng perpektong tiempo. Kailangan ng lakas ng loob. Kailangan nilang gumawa ng isang sitwasyon na magpipilit kay Rafael na iwan ang lahat at umuwi agad-agad. Isang emergency na hindi niya pwedeng baliwalain. Habang inilalatag ni Manang LV ang mga posibleng hakbang, ang bawat salita ay may kasamang panganib. Kung magkamali sila, hindi lang trabaho ang mawawala sa kanila. Maari silang mapahamak ng tuluyan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang mainit na lugaw sa kanilang harapan ay tila lumalamig. Ang bawat subo ay naging mahirap lunukin. Ang kusina, na dati isang lugar ng kapayapaan, ay naging kanilang war room. Ito lang ang pag-asa natin, Mila. Sabi ni Manang Elvis sa wakas, ang kanyang boses ay desidido. Kailangan nating itaya ang lahat. Natapos silang kumain. Ang plano ay buo na sa kanilang isipan. Isang plano na halos walang puwang para sa pagkakamali. Tumayo si Mila. Ang mga kamay ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay mayroon ng bagong determinasyon. Tumingin siya kay Manang LV, ang babaeng naging kakampi niya sa gitna ng kadiliman. Sigurado po ba kayo dito, Manang? Tanong niya. Ang boses ay halos isang bulong. Pwede tayong mapahamak. Hinawakan ni Manang LV ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit at puno ng tapang. Mas mapapahamak ang mga bata kung wala tayong gagawin. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat sina Mila at Manang LV. Bawat kilos nila ay maingat na pinag-iisipan. Bawat salita ay may dalang kahulugan. Kinailangan nilang magpanggap na parang walang nangyayari, habang sa loob nila ay nagsasagawa sila ng isang mapanganib na laro ng pagtatago at pag-asang hindi sila mabubuko. Una, kinailangan nilang sirain ang mga kamera sa bahay. Nagkataon naman na nagkaroon ng maintenance ang mga kamera na nag-saturate. Nagpanggap si Manang LV na may nag-short circuit sa kusina. Ikalawa, inihanda ni Mila ang mga patunay. Inilagay niya ang tableta na nakuha niya, ang mga litrato ng mga gamot na nagtatago, at ang mga recorded conversations niya kay Celeste. Ang mga ito ay ligtas na nakatago sa isang lugar. Ngunit dumating ang gabi ng kanilang plano at biglang nagbago ang lahat. Mila, sasamahan mo ako, sabi ni Celeste. Ang boses ay matamis ngunit walang anumang emosyon. We're going to a friend's house. I want the kids to sleep over. Biglang natigilan si Mila. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay parang isang gumuho na. Po? Saan po? Tanong niya. Ang puso ay dumudurog. You don't need to know. Just prepare the kids' things, sagot ni Celeste. Walang pakialam. Isang matinding takot ang bumalot kay Mila. Saan pupunta si Celeste at bakit niya kailangan ng kambal? Nag-alala siya kay Manang LV. Nagkatinginan sila at sa kanilang mga mata, alam nilang nawasak na ang kanilang plano. Pinilit ni Mila na huwag magpakita ng anumang pag-aalala. Tinulungan niyang ihanda ang gamit ng kambal. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni na Luis at Lucas. Parang alam nila
na may hindi magandang mangyayari. Habang naghahanda, hinawakan ni Lucas ang kamay ni Mila. Ayaw ko pong umalis, bulong ng bata. Ang mga mata ay puno ng takot. Hindi ka na ba magagalit kay ma'am? Dugtong pa ni Luis. Huwag kayong mag-alala, sabi ni Mila. Pilit na ngumingiti. Maglalaro lang kayo. Babalik din kayo agad. Nang ihahatid na ni Celeste ang kambal sa sasakyan, tumingin siya kay Mila. Ang nangiti ay naglalaro sa kanyang mga labi. Don't worry, Mila. Just stay here. We'll be back tomorrow. Sabi nito. Ang boses ay may halong panunuya. Lumapit siya sa dalawa. Ang mga kamay niya ay naghahanap ng yakap mula Mila. Hinawakan ni Lucas ang kanyang kamay. Salamat po, Ate Mila. Bulong niya. Nang umandar na ang sasakyan, tiningnan ni Mila ang paglisan ng kambal. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at ang mga salitang ayaw ko pong umalis ay nag-echo sa kanyang isipan. Hinayaan ni Mila na lumayo ang kotse. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi na nila hawak ang lahat. Naiwan silang nakatayo sa tapat ng bahay, si Manang LV at Mila. Nag-aabang sa kawalan, ang kanilang mga puso ay puno ng takot. Saan kaya dadalhin ni Celeste ang kambal? Ang pagkawala ng kambal ay parang isang dagok sa puso ni Mila. Lumipas ang mga oras, walang tigil ang kanyang pag-aalala. Saan kaya sila dinala ni Celeste? Ano kaya ang gagawin niya sa mga bata? Huminahon ka, Hija, sabi ni Manang LV. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Kailangan nating mag-isip ng mabuti. Ngunit paano nga ba? Wala silang alam. Wala silang kontrol. Sa gitna ng kanilang pag-aalala, biglang tumunog ang telepono. Si Rafael, hindi sa kanyang asawa, ngunit kay Mila. Nanginginig ang mga kamay niya habang sinasagot ang tawag. Mila, ako to, sabi ni Rafael sa kabilang linya. May kailangan kasi akong dokumento. Naalala mo ba kung saan ko nilagay yon? Nalito si Mila. Bakit siya tumatawag? Sir, okay lang po ba kayo? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Okay lang naman, sagot ni Rafael. Pero kailangan ko kasi yung dokumento. Nasa table ba ko yun? Ito na. Ito na ang kanilang pagkakataon. Nakalimutan ni Mila ang lahat ng kanyang takot. Dahan-dahan niyang sinabi sa kanya ang mga nararamdaman niya. Sir, umuwi na po kayo, sabi niya. Ang boses ay pabulong ngunit puno ng determinasyon. May lagnat po si Luis, hinahanap kayo. Iba po ang pakiramdam ko. Nagulat si Rafael. Ano ang sinasabi mo, Mila? Hindi siya nagpatinag. Umuwi na po kayo, sir. Please, hindi po safe ang mga bata. Iba po ang pakiramdam ko. Naging tahimik sa kabilang linya. Naririnig ni Mila ang sarili niyang paghinga, ang tibok ng kanyang puso. Sa wakas, nagsalita si Rafael. Nasaan sila ngayon? Hindi ko po alam, sir. Sige. Maliit lang ang sagot ni Rafael. 1 segundo. Darating ako. At pagkatapos, ibinaba na ang telepono. Nakatitig si Mila sa telepono. Ang mga salita ni Rafael ay tumatatak sa kanyang isipan. Darating ako. Kaya naman, umalis si Rafael at umuwi. Ngayon, kailangan na lang nilang maghintay. Ang paghihintay ay ang pinakamahirap na bahagi. Bawat segundo ay parang 1 oras, bawat minuto ay parang 1 taon. Saan kaya si Rafael? Kailan siya darating? Nagtago si Mila at Manang LV sa loob ng bahay. Para silang mga hayop na nagtatago mula sa isang nagbabantang bagyo. Maya-maya, narinig nila ang tunog ng kotse. Pagbalik ni Celeste. Nang makapasok ito sa bahay, tumahimik ang paligid. Bawat yabag niya ay dinig na dinig. Alam ni Mila na kailangan niyang manatiling kalmado, pero halos hindi na niya kayang kontrolin ang kanyang sarili. Nang makita nila ang kambal sa loob, nakahiga at mabilis to, nagising ang bawat selula sa katawan ni Mila. Kainis. Masyado silang malikot, sabi ni Celeste sa tono ng boses nito na nagbabadya ng mapanlinlang na ganda. Mabilis niyang sinundan ng kambal.
na parang di pinapansin ang mga banta. At galit ni Celeste patungo sa kwarto ng kambal. Nag-aalala na rin si Manang LV. Sinabi ni Celeste sa kanila. Pagkatapos ay umalis ito para magpahinga. Kalaunan, dumating ang mga bata sa harap ng kwarto ni Mila at sa mga kamay nila may hawak silang isang bote. Gusto na po naming matulog, wika ni Luis, at sa mga mata nila'y walang tigil ang takot. Tumingin si Mila sa bote, ang gamot. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Celeste sa mga salita na nagsabi, Mila, kailangan mo munang magpahinga at huwag kang mag-alala. Magiging okay din naman ang lahat. Nang makita nila ang mga ito, nagsimula silang magduda. Nagtago sina Mila at Manang LV sa likod ng pader. Nag-aabang na sana'y makakita ng pag-asa. Sinarado ni Celeste ang pintuan. Wala nang makahihigit. Ngunit nagkasala siya. Wala. Sila ang nakakuha. Malumanay niyang sinabi sa sarili. Tumayo siya para magsimula ng bago. Isang pag-asa. Biglang maliwanag na ilaw. Ang mga ilaw na dumating. Ngunit may mali. Ang pagdating ng ilaw. Sa oras na yon, may ilaw na tumama sa bintana na nagpapaliwanag sa madilim na bahay. Si Rafael. Ang mga ilaw ng kotse ni Rafael ay tumagos sa mga bintana. Nagliliwanag sa loob ng bahay. Isang anino ang dahan-dahang gumalaw sa pintuan. Tumigil ang oras. Narinig ni Mila ang yabag ni Rafael. Mabagal, sigurado. Binuksan ni Rafael ang pinto ng kwarto ng kambal. Tahimik. Nakita niya ang mga bata. Nakahiga sa kanilang mga kama. Ang mga mukha ay payapa na parang mga anghel. Pagkatapos, tumingin siya kay Celeste na nakatayo sa tabi ng kama. Ang mga mata ay may halong pagkalito at pagmamakaawa. Anong nangyayari? Tanong ni Rafael. Ang boses ay mahina, parang hindi makapaniwala. Si Celeste ay nagsimulang magsalita. Nagsusumikap na ipaliwanag ang mga nangyari. Ngunit hindi pa man siya natatapos. Lumabas si Mila mula sa anino. Ang mga kamay ay nanginginig at itinutok ang mga patunay sa Rafael. Sa mga kamay niya, may mga larawan ng gamot ang resulta ng pagsusuri na nagpapatunay sa kanyang mga hinala. Sir, may nilalason po si Celeste sa mga bata. Umiiyak na sabi ni Mila. Ang boses ay puno ng emosyon. Tumingin si Rafael kay Mila, pagkatapos ay sa mga ebidensya. Ang mga mata niya ay nagbago. Mula sa pagkalito, nagkaroon ng pagkatakot, pagkatapos, ang galit. Hindi siya nakapagsalita. Tumingin siya kay Celeste, ang kanyang asawa, at isang tanong ang lumabas sa kanyang bibig na puno ng sakit at pagtataka. Bakit Celeste? Bakit? Ang tanong ni Rafael ay parang isang suntok sa sikmura ni Celeste. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Napalitan ng isang maputlang ekspresyon. Hindi siya sumagot. Sa halip nagsimula siyang tumawa. Isang nakakakilabot, hysterical na tawa. Alam mo mahal? Sabi niya. Ang boses ay basag. Gusto mo lang ng perpektong pamilya, hindi ba? Ako ang nagbigay sa'yo nun. Ako ang nagbigay sa'yo ng lahat ng gusto mo. Ang tawa niya ay tumigil. Pero hindi mo ako minahal. Minahal mo lang ang larawan ng pagmamahal. At dahil doon, nagawa ko ang lahat ng to. Dagdag pa niya. Ang mga mata ay nagliliwanag ng isang mapanganib na kabaliwan. Tumayo si Manang LV at Mila sa tabi ni Rafael. Tawagan mo ang pulis, Manang. Utos ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagtataksil. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Manang LV. Sa pagdating ng mga pulis, walang nagawa si Celeste, kundi ang tumayo at tumitig sa kawalan. Hindi siya nagreklamo, hindi siya lumaban, ngunit ang parusa sa kanya ay hindi ang kulungan. Ang pinakamasakit na parusa ay ang pagkawala ng lahat, ang pagkawala ng tiwala ni Rafael, ang pagkawala ng kanyang pangarap na buhay. Bago siya isinakay sa kotse ng pulis, tiningnan niya si Mila. Ang mga mata ay nagliliyab ng pagkamuhi. Nakuha mo na ang gusto mo, Mila.
Bulong niya, sana masaya ka. Ngunit sa mga mata ni Mila, walang tagumpay. Nakita niya ang isang babae na nawasak, isang babae na walang kinabukasan. Tanging awa at awa ang naramdaman niya. Pagkatapos, tumingin si Rafael kay Mila. Ang mga mata ay puno ng lungkot. Patawarin mo ako, Mila, sabi niya. Ang boses ay parang isang bulong. Sa lahat. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Mila ang isang tunay na pamilya na nabuo. Hindi dahil sa dugo o sa kasunduan, kundi dahil sa pagmamalasakit at pag-ibig. At sa wakas, nabuo na ang isang tunay na pamilya. Hindi dahil sa dugo o sa kasunduan, kundi dahil sa pagmamalasakit at pag-ibig. Mga kapuso, maraming salamat sa inyong pagtanggap sa atin. Sa pagtapos ng kwentong ito, hindi ko mapigilang mapaluha. Hindi madaling isulat ang mga eksena kung saan nasasaktan ang mga bida. Lalong-lalo na nung sinulat ko ang paghaharap ni Rafael at Celeste. Dito ko naramdaman kung gaano kahirap ang magmahal at magtiwala. Ang kwentong ito ay inspirasyon sa lahat ng mga taong lumalaban para sa katotohanan. Inspirasyon sa mga taong hindi sumusuko, sa mga taong naniniwala sa pag-ibig at sa kapangyarihan ng pamilya. Sana naging liwanag ang kwentong ito sa inyong mga puso. Ang pag-ibig, pagpapatawad at pag-asa ay magiging paraan para makahanap tayo ng bagong umaga. Ngayon, meron akong tanong para sa inyo. Ikaw ba? Kaya mo ring patawarin ang taong nagkasala sa'yo? Mga kapuso, mangyaring i-share ang inyong mga saloobin, i-like at i-share ang video na ito. Ang tahanan ng mga puso, Damdamin Stories, Narrator